Ang mga lugar tulad ng Dato Hofer Ampatuan sa Maguindanao del Sur ay malimit mo lang maririnig at mababasa kung hindi dahil sa mga balita sa telebisyon at pahayagan. Hindi dahil sa taglay nitong kagandahan o mga tagumpay na natatamo ng lugar, kung hindi dahil sa mga karahasang nangyayari sa kanilang bayan. Sa mahabang panahon, nagdala ng matinding takot sa mga residente ang presensya ng mga teroristang grupo. Isa lamang si Abdul Muen Ampatuan, ang barangay chairman ng Tuayan Mother, sa mga naging saksi sa masasalimot na kaganapang kinasasangkutan ng kanilang lugar. Sa mga nakaraang mga taon o mga buwan, tayo po ay nalulungkot at nababahala sa sitwasyon ng ating barangay, particular sa barangay Tuayan, na kung saan nagkaroon po tayo ng mga patayan, pamamaril, tsaka mga barilan. Ayon sa ating source, ito po yung tinatawag nila Daula Islamia. Ang nakakalungkot pa rito, bukod sa kanilang mga ginagawang karahasan, maging ang mga proyekto sa lugar, ninanakaw nila mula sa komunidad. Matapos kasi ang nangyaring decisive operation laban kina Bro Sapal, ilang kagamitan ng barangay ang na-recover sa encounter site. Nung kasama namin si Barangay Captain, ang una niyang napansin is yung solar panel na ibinigay niya sa isa sa mga sitio niya, Parplang sitio na malapit dun sa about a kilometer away from yung pinangyarihan ng encounter, ng firefight. So nakita niya yung solar panel, sabi niya, pinaghirapan namin na mabigyan yung community ng ganitong tulong. However, nakita niya na nandoon sa kampo ng mga Daula Islamia na obvious, ninakaw nila from the community. Siyempre, na-disappoint din tayo kasi siyempre para yun sa development ng ating barangay. So, kung nakikita natin yung isang bagay na kinakailangan na may makatulong sa ating mga kabarangay, ay dapat na nandun talaga sa kung saan nararapat ilalagay. Nakikita ng mga militar na malaki ang benepisyo ng lugar sa mga terorista dahil abot din ito ang elektrisidad kahit malayo sa mismong bayan. Naging importante ang Sitio Bagurot sa grupo na yun kasi doon una nakakarating doon yung kuryente. Doon din sila nag-charge ng kano. At surprisingly doon sa encounter site, maganda yung signal doon. Naging modernisado na raw kasi ang mga ito, pangunahin na sa kanilang mga propaganda online at social media para makalikom ng pondo sa mga foreign terrorists na magagamit nila sa kanilang mga recruitment. They are social media savvy kasi sila. Mag-picture-picture, may mga gagawin sila. Mamaya kanila nang i-upload yan sa mga websites ng extremist groups, no. Siyempre ang basa natin dito is kasi kailangan nila ng support. Nababahala rin tayo doon sa kasi siyempre pag alam na natin yung mga ganito na situation, hindi imposible na magkaroon ng pagre-recruit sa ating mga kabataan. Noon pa man, matagal nang tinutukan ng pamahalaan ang Barangay Tuayan Mother dahil nga sa banta sa seguridad na kinakaharap nito. Makailang beses na ring pinagitnaan ang lugar ng mga engkwentro, kaya't kadalasan napapalikas ng wala sa oras sa mga residente. Nagbago na lang ang kanilang sitwasyon nang madagdagan ang puwersa ng mga militar na nagsilbing tulay sa unti-unting pagbabago ng kanilang bayan. Itong Tuayan Mothers, naging sentro rin ito ng effort talaga ni Philippine Army. Hindi lang ni Philippine Army, pati ng OPAPRO. Kasi part siya ng mga komunidad na kung saan ito ay ating tinatransform, part siya ng komunidad kasi ng MILF. Yung sinasabi na camp transformation. Kaya naman ibinuhos din ang mga programa ng pamahalaan sa lugar. Pangunahin na ang mga hakbang upang hindi malinlang ang mga residente na sumama sa mga teroristang grupo. Isa na nga rito ang pagsasaayos sa kanilang moske at mga madrasa o Islamic schools kung saan itinuturo ang kulturang Islam at mga aral ng Quran. Kuminsan kasi may mga distorted interpretation of the religion, no, ng Quran, ng culture, for the advancement, for personal and other use ng mga grupo nito. Pag hindi natin ito magawa ng paraan kaagad,
Yun, dyan medyo nagkakaroon ng iba-ibang interpretasyon. Kaya meron pa silang nahihikayat. Unang ginawa natin doon is nag-facilitate tayo ng pag-repair ng 2 madrasa. Madrasa are itong mga Arabic schools natin. So, pina-repair natin yun, inayos. Malaking tulong po itong ating mga kasundaluhan sa ginagawa nila, lalo na yung mga community supports program, na kung saan ito po, ako mismo ang nakasaksi sa aking mga kasamahan na mga barangay kagawad saka sa community, sa mga ostages, na hindi lamang panggira yung ating mga kasundaluhan, kung hindi tumutulong, tinitingnan nila yung kung ano yung nararapat, ano yung mga bagay na dapat nila maitulong sa isang community. Kailangan palakasin po namin yung pagtuturo, especially about Islam, the real teaching of Islam. And then secondly, we need to establish more schools. We need to establish more madrasas that are under the supervision and control of the Ministry of Basic, Higher and Technical Education. And then we need really to go to the ground, explain to the people, extend some economic help to ensure that there will be that justice system would be implemented on the ground. Kasi pag mayroon pa dyan mga injustices committed, then people will really fight the government. Bukod pa sa mga engkwentro sa mga teroristang grupo, naging problema din sa lugar ang mga rido o away ng mga angkan na humahadlang sa kaayusan sa lugar. Mabuti na lamang at mayroon ng mga programang nakatutok sa mga rido settlement na ipinapatupad mismo ng Bangsamoro government. Katuwang na rin ang mga sundalong pumapagitna sa hindi pagkakaunawaan ng mga pamilya. Ating tawag dyan ay horizontal conflict, na kung saan ang mga bawat grupo, same group ay nagkakaroon ng hindi pagkaintindihan na humahantong sa bakbakan talaga, no, armed conflict. Hindi mangyayari ang mga giyera kung walang mga armas na siyang pangunahing salarin sa pagdanak ng dugo. Ito nga ang ilang dekadang suliranin ng Bangsamoro Region kung saan naging kultura na ang paghawak ng baril. Kaya naman sa makabagong mundo, pilit ng binubura ng pamahalaan ng BARM katuwang ang sandatahang lakas, ang tila naging tradisyon ng mga Moro ng ilang panahon. Siguro kung minsan masabi natin na myth yung sinasabi na lahat ng bahay dito is may baril, pero more likely yan ay totoo. Siguro makumihan historically na nung araw ang bawat isa dito ay nangangailangan ng protection. Nung araw, siyempre, kung alam mo na, itak or bolo or espada or what. Then siyempre, through the years, nag-evolve naman siya, you need protection for your one. So may mga baril to sila. Masasabing nasa momentum na rin ang patuloy na peace process sa buong rehiyon, kung saan matagumpay na natapos ang Phase 3 ng decommissioning process ng pamahalaan at BARM government sa mga dating MILF combatants na malaki ring hakbang sa pagsugpo ng karahasan at terorismo. Pag natapos ito, there will be 40,000 combatants ng MILF, ng BIAF that will all be decommissioned. Imagine mo yun, 40,000 members will now working, magiging pro-government na sila. So malaking bagay yun. Lalo nang mawawalan ng space yung mga natitirang Dawla Islamiyah because they will be part of the government to achieve peace. So there is only remaining another, the fourth batch, which is about 40,000 combatants and about 3,000 firearms. We need to ensure that these combatants to be decommissioned ay magiging turned into a productive part of the community. Sumasalamin rin sa patuloy na pagkamit ng kaayusan sa Maguindanao ang isang simbolo ng kapayapaan na mismong nilikha ni na Major General Rillera at buong pwersa ng 6th Infantry Division sa headquarters nito sa Dato Odin Sinsuat. Ang 18-foot replika ng M16 rifle na ito ay nailikha mula sa mga pinagsama-samang fragments ng mga baril na nakumpiska, na isurrender
at maging ang mga nakuha sa manangyaring engkwentro. Makikita nga mismo ang nasabing symbol of peace sa main gate ng kampo ng 6ID na pinasinayaan noong nakarang Setyembre sa pangunguna pa ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. We send a message to the people of the Bangsamoro na there should be no place for violence anymore in this area. Masyado nang maraming karahasan ang naranasan ng Bangsamoro region in the past hanggang ngayon. So dapat mapalitan na natin yung image na yun and maging mapayapa. Bukod pa rito, may itinatayo ding museo ang 6ID na pangunahing nakasentro naman sa mga kabataan na siyang parte ng mga susunod na henerasyon na magiging katuwang ng lugar tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Sabi ko nga, itong mga kabataan, we will be opening the camp para ipakita nila itong i-tour namin sila dito sa kampo and we showcase itong Peace Museum sa kanila. My objective, ang objective ng 6th Infantry Division at the end of the tour is for the visitors, particularly itong kabataan, will have hope in their heart na pwedeng maging mapayapa itong Bangsamoro region, na pwedeng magkaroon ng development dito. At sa pagkakalagas sa puwersa ng mga natitirang miyembro ng Dawla Islamiyya sa Maguindanao, naisalba din ang buhay ng mga residente sa Barangay Tuayan Mother. Ayon sa mga sundalo, ang kanilang misyon naman na kakaharapin sa ngayon ay kung paano nila pananatilihin ang kanilang mga nasimulang hakbang para sa pangmatagalang kaayusan sa kanilang nasasakupan. Actually, karamihan din naman ng mga member ng Dawla Islamiyya yun is outside that community actually. Mukhang karamihan nasa labas ng barangay na yun, malalayong lugar. This is the best time na for them to surrender. Na kasi ang ating gobyerno ay maraming mga programa na pwedeng maitulong sa kanila pag sila ay nagbalik loob lang. Malaking pasasalamat naman ng mga residente sa lugar sa mga ipinapakitang dedikasyon at suporta ng pamahalaan at kasundaluhan, kung saan kahit sa munting presensya lamang ay maiibsan na ang takot at pangamba ang kanilang mga puso't isipan. So talagang hindi natin matatawaran yung serbisyo ng ating mga kasundaluhan. Hindi lamang po sa peace and order sila gumagawa, kundi pati sa development ng ating mga barangay. Pag nakikita lang natin yung mga tropa na andyan sila sa atin, tumutulong sila sa atin kung paano mapanatag yung kalooban ng ating mga kabarangay, ay tayo po ay sobrang natutuwa. Kasi sa pa lang nila, presence pa lang nila, talagang wala na sigurong magdadalawang isip pa na papasukin itong ganito na ganyan kasi andyan yung presence nila. Talagang tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa kanila sa effort nila. We cannot have development without peace, and of course, we cannot sustain peace without development. So sayang yung effort na yun kung mapapabayaan natin itong mga maliliit na grupong ito na makagawa na naman ng atrocity, and people will magnify that atrocity na sasabihin napakagulo pa rin ng Bangsamoro region. Masasabing lahat ng bagay na nagsimula sa maling gawain ay mabilis ding matutuldukan. Patunay lamang na ang pagkalagas ng isa na namang paksyon ng teroristang grupo ay ang pagsibol naman ng pag-asa ng isang komunidad. Ngunit, ano naman kaya ang epekto nito sa iba pang lugar ng probinsya ng Mindanao? Ano ang nakaambang panganib at dapat paghandaan ng mga puwersa ng militar? At sa aming pagbisita sa isang lugar na sinubok na rin ang pait ng karahasan, ilang pamilyar na mukha ang muli naming nakita. Kumusta na kaya sila? At anong buhay ang kanilang kinakaharap pagkatapos ang kanilang madilim na karanasan? Magandang gabi, Pilipinas!